Okay, so natapos na po natin yung flashing. Magkukan na po tayo. Re-replace na tayo ng hydraulic radiator water. Ang gagamitin na po natin is pure coolant na. Okay? So paano po kami nag-arrive sa pure coolant? Actually, mali po yung gamit namin nung una kasi ang ginagawa lang namin pag kulang ng tubig, nagdadagdag lang kami ng coolant. Mali po pala yun kasi may nakausap akong trained ng Ford Canada. Then siya po ang nagsabi sa akin nito na sa kasa meron pong interval ito pagdating sa PMS, depende sa mileage. Nire-recommend po nila yung replacement ng coolant, pero nabanggit niya sa akin na actually ang coolant wala yan expiration kasi ang buong akala ko para siyang langis na merong viscosity na inaalagaan. So pag sa engine oil meron po talagang meron talaga siyang recommended mileage kasi nawo-worn out yung lubrication capability ng langis. Sa coolant iba po pala kasi chemical yan na pinaghalo-halo para maging corrosion inhibitor na naka-premix as nakalagay sa lata. And of course sa cooling efficiency tutulong siya. Pero habang nandyan lang yan na umiikot sa cooling system natin, hindi yan na-expire po pala. Ngayon binasa ko tong container niya. Binasa ko to kasi hindi masyadong clear itong 960,000 kilometers. Ang nakalagay lang is no supplemental coolant additives required. So kung titingnan nyo po ito, parang pagkakaintindi ko is parang kapag kanina nag-change oil tayo, nagdagdag pa tayo ng dalawang lata ng WIS, yung oil treatment. Ang purpose po nun is para hindi madaling masunog yung langis. Pero dito, ang intindi ko sa coolant, baka mayroon pa pong hinahalong mga additives like pang tanggal sa bara, ganon. Ngayon, itong 960,000 kilometers, ang hindi siya clear. Medyo very vague yung message. So kung iintindihin ko po ito, ang life cycle ng coolant na to is 960,000 kilometers, meaning kung 10,000 kilometers per year, so ibig sabihin po 96 years ang validity nitong coolant. Okay, so kung 960,000 kilometers na equivalent sa 96 years, so tama po yung sinasabi ng kaibigan natin sa Ford Casa na wala po talagang expiration talaga ito. So ibig sabihin, sabi niya, dagdag ka na lang ng dagdag. So kasi syempre mag-evaporate po to over time. And then, wag na wag mo siyang didilutan ng tubig. Kasi kaya nakalagay po rito, ready to pour, do not add water. Kasi pag dilagdagan mo ng tubig yan, nawawala yung kanyang cooling efficiency. So, ngayon, ang ginawa natin is nag-order tayo sa Caltex kasi susubukan natin lahat ngayon na lahat na ng mga equipment natin, after change oil, magkukan na rin po tayo. Papalit na tayo ng pure coolant. So, ano naman po ang gagawin natin bago tayo magpalit ng pure coolant? Mas maganda po kung ma-inspect natin ng mabuti yung radiator. Kung hindi pa siya due for overhaul, then okay lang. Pero kung due for overhaul na po yung radiator, better na bago tayo magpalit ng pure coolant, ipa-overhaul muna natin yung radiator, which is dito sa case ng TM05, okay pa naman yung radiator natin, wala pa siyang sign na kailangan na siyang i-overhaul. Kaya okay lang po ito para hindi po masayang ito. Okay? So sa mga nakakaalam po, baka merong makapanood nito na mas nakakaalam about sa coolant, baka pwede pong mag-share ng information na talagang pala, hindi na pala dapat ito pinapalitan. Kaya lang hindi natin alam ang reason ng kasa. Siyempre po sa kasa, gusto nila maalagaan ng todo yung sasakyan natin. And then magkano lang naman itong mga ito. So pwede rin nyo pong i-consider yon na pwede tayong at a certain interval na recommended by kasa, palitan natin lalo na yung may mga information. So katulad po kasi nitong mga truck na to,
pag dumarating to galing Japan surplus, wala na po tayong information about sa recommendations ng kasa. So nagdedepende na lang po tayo sa experience natin na sarili kung ano bang tamang interval. So dito nga po, nung una nagkamali kami kasi nagdadagdag lang kami, hindi pala dapat. Kasi pag pinag-premix mo na to sa tubig, sayang lang, baliwala na yung coolant na yon. So wala siyang masyadong tulong. Kaya ngayon yun ang gagawin natin, drain natin lahat, then pure coolant na. Okay? So pa-comment na lang po sa mga nakakaalam, then kung tama ba na sa mga small cars na kahit mai-recommend ng kasa na palitan ng coolant, kailangan pa ba nating gawin yon, or ikwan na lang natin, i-disregard na lang natin kasi though maganda po yun sa maintenance, meron din po kasi tayong tinatawag na over maintenance, which is hindi na siya talagang required, nagdadagdag na lang tayo ng cost. Sa mga iisa po ang fleet or iisa ang sasakyan na minemaintain, then siguro okay lang po kasi hindi ganun kalaki ang impact. Pero pag sa fleet, then doon na po mararamdaman kasi kung talagang kailangan yung gawin. So let's say gusto nyong gawin talaga yung interval na yon, and then meron tayong 30 truck. So imagine po, 30 truck ang gagawin mo para magpalit ng coolant at a specific interval na recommended na hindi naman na po pala dapat. So imagine po kung dalawang balde nito ang mailalagay dyan, times 2 times 30 trucks, so that's 60 pails ang papalitan ninyo na sana hindi na. So yun po yung question dyan. Yun yung tinatawag po versus proper maintenance and over maintenance. So though maganda po rin po ang over maintenance, kaso ang cost implication kasi medyo sayang yung pera na pwede nyo lang ibili ng other resources like langis, grasa, kasi nagtapon tayo ng hindi dapat. Parang ganun po ang labas nung kapag sa over maintenance. Sa under maintenance naman po, medyo wag nating ugaliin yun dahil sa pagtitipid natin, pag bumigay po yung makina or other under chassis, yan po kasi ang mabibigat sa maintenance ng sasakyan, mas mapapamahal po tayo. So mag-stick lang po tayo sa proper maintenance procedures natin and intervals para po maalagaan natin yung mga sasakyan, kasi talagang kapag inalagaan po natin itong mga sasakyan natin, anumang moving machine yan or vehicle, hindi po tayo pakukan yan, hindi po tayo pababayaan ng sasakyan. Pero pag hindi po natin masyadong mini-maintain at pumunta tayo sa isang lugar na alanganin, dun siya bumigay, then sa atin din po babalik yan. Okay? So sana po nakatulong ito, and sa mga nakakaalam po about sa coolant, mga experts sa coolant, baka pwede pong pa-share na lang yung information. Okay? So yun po ang ating usaping coolant. So sana po nakatulong ito, and appreciate po kung merong mag-share sa mas mga nakakaalam. Okay? Salamat po.